Samantala, bihira sa mga profesional na pribadong individual ang nagbibigay ng kanilang libreng serbisyo sa mga mahihirap. Makikita lang natin iyan sa mga public offices na ang tungkulin talaga ay magbigay ng serbisyo publiko. Pero ibahin nyo si Direk Alejandro Tarca, isang performing arts director na dahil sa kanyang bokasyon na tulungan ng mahihirap nating kababayan, nagbibigay pa siya ng libreng workshop sa ilang barangay dito sa Quezon City. Balitaan mo kami, Michael Matias. Ano ka dito? Ilaw. Ilaw. Okay. Ang pagbibigay ng kaalaman sa kapwa ay isang magandang bagay at pinakamahalagang kayamanan sa mundo na hindi maaagaw ng kahit na sino. Kaya naman sa aming pagbisita sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, isang direktor ng performing arts ang aming nakilala na ang layunin ay makapagbigay ng libreng workshop sa mga hikahos nating kabataan ng mahasa ang kaisipan, galing at talento ng mga ito. But it goes with values formation and extremes. They have to deal with the po and popo, the pagmamano sa mga matatanda, the respect and the love for their parents, and especially not to forget the kalinga. The kalinga for the lolos and the lolas na nanineglect ng nowadays. That's what I do. Ang workshop ay hindi lamang nakatuon sa mga performing arts na itinuturo ni Direktor tulad ng pagsasayaw, pag-awit at pag-arte. Layunin niya ring maging ganap na magalang at mabuting mga bata ang mga ito kaya't hindi nawawala ang pagtuturo sa kanila ng magandang asal o values formation. Ang pag-aaral ng iyong banal na salita. Ang libreng workshop ni Alejandro Ibanez Tarca o mas kilala ng nakararami bilang Direk Tarca ay nagsimula 5 taon kung saan isang scholar lamang ang kanyang hawak. Ngunit ilang panahon pa dumami na ang kanyang tinuturuan na mayroon lamang isang scholar. Ngunit sa paglipas ng panahon ay dumami na ito at ngayon mayroon na siyang 46 na scholars. Sa kanyang mga tinuturuang kabataan na may tanging talino at galing, binibiyayaan niya ito ng libreng pag-aaral hanggang makatungtong ng kolehiyo. Ang mga scholars ng ito ang siyang tumutulong sa kanya para maglibot at magturo sa mga kabataan ng performing arts. Pero paano nga ba niya natutustusan ang gastos sa mga scholars at sa mga kabataang kanyang wino-workshop? I have a school. I have a school for performing arts, which is AIT Performing Arts, and I also get it from a coffee shop. A coffee shop which I call Cafe Escolar. Ilan lamang sila sa mga kabataan na umaasa kay Direk Tarca para lalong mahasa ang kanilang talento. Kaya't sino nga ba ang aayaw sa libreng pagtuturo na ito ni Direk Tarca? Maging ang mga magulang ay natutuwa sa nakikita nilang potensyal ng kanilang mga anak dahil na rin sa aktibidad na ito. Kaya naman sa mga katulad ni Direk Tarca na nais ding tumulong sa kanilang kapwa ay nagpahayag ito ng kanyang mensahe sa kanila. I want to share my blessing in encouraging teens to pursue things na alam nilang kaya na nila. Na they don't have to depend kung may pera sila wala. As long as there's this willingness and there's this somebody that will let them feel it. They are important. That's it. Siguro nga, I am meant for this kind of, I don't know if this is what you call humanitarian blah blah, but this is how I make myself happy. I don't spend my money wisely. I spend it very, very happy. Ang voluntaryong pagtulong nito sa kapwa na walang hinihiling na kapalit kundi sumunod ang kabataan sa salita ng Diyos ang nagpapatunay na sa kahit gaano kaliit na paraan kung nais mong makatulong sa iyong kapwa, hindi hadlang ang estado sa buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Michael Matias.